Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay pundit says people may regret selling XRP at $10 even if it made them millionaires. Kaya ayan, isang crypto expert ang nakapagsabi na marami daw pong mga investor ang magsisisi sa pagbebenta ng kanilang XRP kung si XRP ay umangat sa presyong $10 kahit na kumita po sila ng ilang milyon dito. Kaya ayan, atin pong alamin ang dahilan, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay James J, the host of the Crypto for Life YouTube channel, boldly asserts that while $10 per XRP would be life-changing, those who take profit at the target could regret their action. Kaya, ayan, itong si James J, siya po ang host ng Crypto for Life na YouTube channel. Kaya malamang ang ilan po sa inyo ay nanonood sa kanya. At ayon po sa kanya, itong si XRP ay magagawa niyang akyatin ang presyong $10 kung saan ay isa po itong life-changing kung pag nangyari ito. Marami pong magiging milyonaryo rito or marami pong kikita rito ng malaki. Pero sabi niya rito ay ang pag-take profit daw po sa presyong ito ay maaaring magdulot daw po ito ng pagsisisi. Kaya, ayan, nandito po yung kanyang paliwanag rito. At $10 XRP would be enough to change many lives, but that could be just the beginning. Ayan, marami raw pong magbabago ang kanilang buhay kung ang presyo ng XRP ay umabot po sa $10. Ngunit, isa lamang po itong umpisa pa lamang daw po ito. Kaya ayan, during the session, James emphasized that he agrees that XRP attaining a $10 value would be a life-changing outcomes for holders. Totoo po yan kasi ngayon ay murang-mura po ang presyo ngayon nitong si XRP. Nasa, check po natin, wala pa sa isang $1. Kaya pag naging $10 ang presyo niyan ay marami po talagang kikita dito ng malaki. Kaya yan po yung kasalukuyang presyo ni XRP ngayon, nasa 0.5186. Kaya pag naging $10 yan ay maski ngayon lamang tayo nag-umpisa na mag-accumulate kay XRP ay malaki po ang pwede natin kitain dyan. Kaya life-changing daw po ito ayon kay Ginoong James, or makakapagbago ito ng ating buhay. Meanwhile, he argued that sometime in the future, people will look back in hindsight and observe that the $10 target was a conservative estimate of XRP's potential. Kaya ayan, ang kanyang paliwanag dito kung bakit maraming magsisisi dito. Ayan, kung maraming mga investor ang magsisisi sa kanilang pagtitake profit sa presyong $10 ay ayon po sa kanya ay pagdating po ng hinaharap, ayan, or sa future ay malalaman po ng lahat na ang $10 na price target ay isa lamang daw po itong conservative or estimate na potential nitong si XRP. Ibig mong sabihin kung pag conservative ay mababa pa ito na price target para kay XRP. Kaya ayan, why profiting at $10 XRP may be a hasty sale. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang pagtitake profit sa presyong $10 ay isang hasty sell or parang nagmamadali tayong benta ito? James drew attention from the executives of Valhil Capital who proposed that XRP's fair value range between $9.81 and $513,000 in the coming years. Kaya ayan, yan po ang dahilan ang pinagbabasihan ni Ginoong James dito. Yan, sa kanyang paniniwala dito kay XRP. Ito po ay galing sa isang executive ng Valhil Capital
kung saan ay ayon po sa executive na ito ay ang fair value range daw ni XRP ay maglalaro sa presyong $9.81 hanggang $513,000 dito sa paparating na mga taon. Kaya ang laki po niyan. Kung umabot po talaga itong si XRP sa presyong $513,000 ay sobrang laki po talaga ng kikitain ng mga XRP holders. Yan. Provided na hindi po sila nag-take profit dito sa presyong $10. Kaya, ayan. Sana nga ay magkatotoo yan. $513,000 ang laki po niyan. Halos kalahating milyon. Ayan, higit kalahating milyon po pala. Sell XRP with caution. Kaya yan, kung magbebenta kaya dahil dyan, yan, kung pag umabot po yan ng halos higit kalahating milyon ay kailangan daw po nating magbenta with caution or may parang pag-iingat yung ating isasagawa kung tayo ay magbebenta ng ating XRP. The community commentator stressed that by selling out one's XRP at $10 to become a millionaire, one could miss out on the more substantial wealth that could accrue if XRP's value climb much higher. Kaya yan, ayon po kay Ginoong James ay kung pag ang isang investor daw ay nagbenta or nag-liquidate siguro ng kanyang XRP holding sa presyong $10 ni XRP para maging isang milyonaryo. Yan, siya nga ay naging milyonaryo pero mamimiss out po niya yung mas malaking pwede sana niyang kitain kung si XRP ay nagpatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Ito po yung kanyang aktual na sinabi. I don't know what's better, to get out at $10 or live a life full of regrets if XRP hits $100, $1,000 or even $10,000. Kaya yan, sabi niya rito ay hindi niya raw alam kung alin ang mas maganda rito. Ang mag-liquidate or mag-take profit na sa presyong $10 or ang mabuhay at pagsisiyan natin ang ating ginawa na pagbenta sa presyong $10 kapag si XRP ay umangat sa presyong $100, $1,000 or maski or $10,000. Kaya ayan, syempre kung talagang gusto nating kumita ng mas malaki ay syempre mas pipiliin natin na mag-take profit sa $100, $1,000 at syempre $10,000. Or yung katulad ng binanggit ng executive ng Val Hill na aabot ng higit kalahating milyon. Yan, tindi po niyan. Kaya yan, pero ang syempre ang tanong natin dito ay may kakayahan nga ba talaga na akyatin ni XRP ang mga presyong nagsisitaasang yan. Kaya yan po talaga ang hindi natin alam. Kaya yung mga nagsi-safety, syempre, ayan, kayang-kaya nilang mag-take profits. Hindi po nila kayang maghintay ng ganyang kataas na presyo. At yung mga, syempre, yung mga medyo kontento na po siguro, ayan, kung pag malaki na po siguro yung kinita nila dito kay XRP at naging milyonaryo na sila at kontento na sila, ay sila po siguro yung magte-take profit sa $10. Ayan, mas maganda na rin po kasi yung kung ano yung kontento na po tayo, ay doon na tayo mag-take profit. Huwag na po tayo maging greedy. Kasi kung minsan ay kung pag greedy po tayo at gusto nating kumita pa ng mas malaki, ay posibleng yan po yung ikakapahamak natin. Kung sana ay pwedeng mangyari na yung meron yung kasabihan na yung pera sana ay naging bato na, naging bato pa. Ayan, pera sana ay naging bato pa. Pero hindi naman ganyan. Parang kung pag dito naman po ay malaki sana yung kinita natin pero lumiit ito. Parang ganyan po. Ayan, kasi yung pag yung naging bato ay wala na itong silbi. Kaya ayan.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.